So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nabash pa ngayon si Leni Robredo. So alam natin yung nangyari kagabi, di ba? So nabalita kagabi na out of nowhere, biglang bumisita si Sara Duterte kay Leni. So syempre, mga kababayan, puputok talaga yung balita na yan. So alam nyo kung ano nakakatawa dito? Si Leni Robredo pa ngayon ang nabash ng mga DBS, ng mga Duterte Bastos supporter, Duterte Bobo supporter, Duterte Balahura supporter. So ito mga kababayan, no, para makuha natin yung context mga ka-Streetways, no. Sabi ko sa inyo baliktad yung mga utak ng mga hayop na to O so sabi niya dito sa balita from Bilyonaryo. Okay. Exclusive, VP Sara Duterte meets with former VP Leni Robredo in Naga City. Kasi nga po, yung may fiesta doon yung Peña Francia Centennial. So, ibig sabihin 100 years na. Okay? So, sabi dito, Vice President Sara Duterte meet with her predecessor Leni Robredo on Friday. The latter spokesperson told BNC, bali sa bilyonaryo pala unang lumabas ito, no? Confirming the exclusive report by Politico. Okay? Okay. Purely personal, nagkataon Peña Francia sa Naga sa maraming dumaan na bisita at isa sa mga bisita si VP Sara. Siya ang nagpunta sa bahay mismo ni Leni. Okay, so sabi yan ni Barry Gutierrez, no? So, recalling the conversation shared with former boss Gutierrez, said Robredo was called by their mutual friends to inform that Sara Duterte was already heading to her home in Naga City. So, ibig sabihin ng mga kababayan, walang abiso. Diba? So, ang point dito, no, pumunta si Sara Duterte sa Naga para sa Centennial ng Peña Francia. Tapos, out of nowhere, biglang lang sinabi ni Sara Duterte, no, sabihin mo kay Leni, papunta na tayo sa bahay. So, walang abiso. So, syempre, magugulat talaga itong mga, itong kampo ni Leni. So, by the way, mga kababayan, iba naman ang kwento ni Sara. Iba yung kwento ni Sara. So, ngayon, ang sabi ni Leni Robredo, sabi ng kampo ni Leni Robredo, out of nowhere, di ba? Bigla na lang nang tumawag itong kaibigan ni Sara Duterte kay Leni Robredo, na kaibigan din nila, na papunta na sila sa bahay ni Leni. So sabi naman, biglang naglabas ng statement itong si Sara Duterte kagabi, na burado na yung burado na itong post na to So sabi dito, statement on the Vice President's Bicol trip. Vice President Sara Duterte is excited to experience his first ever Peña Francia Fiesta. So ibig sabihin nun, ito yung first time na pumunta ni Sara Duterte sa Peña Francia. Okay? She was invited by a Bicolana friend to attend the centennial anniversary mass at the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia in September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Leni Robredo during her stay in Naga. Vice President Sara Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. Tinatawa ko sa bandang baba, no? She neither looked desperate or distressed. Okay. So iba naman yung kwento ni Sara Duterte na siya yung in-invite nung mutual friend ni Leni. So, ayan ang gets ko, no? So, ang natawa ko sa baba, she neither looked desperate nor distressed. Tingnan nyo naman kung sino nagsulat nito. Hindi nga, no? Actually, wala namang nagtatanong. Malamang si Tio Moreno nagsulat nito, no? Kasi wala namang nagtatanong, di ba? Kung siya ba ay desperado or distressed. I think si Sara Duterte yung kaya nga itong post na to, mga kababayan, burado na tong post na to. Kasi nagulat na lang talaga ako, no? Meron ako dalawang napansin dito sa statement ni Sara Duterte. Kasi kaya nga binura kasi nakakahiya Diba? Unang-una, pinapalabas mo na sinungaling si Leni. So sabi kasi ni Barry Gutierrez, diba, na spokesperson nga po ni Leni Robredo, na out of nowhere, bigla na lang sila pumunta nang wala man lang pasabi. Diba? Na, papunta na kami dyan. Buti sana kung tropa mo yung pupuntahan mo Buti sana kung kaibigan mo yan kaaway yun sa politika yan
Tapos, di ba, papunta na kami dyan, ha? Sige. O, di ba, lang wala man lang abiso. So, spoiled brat ka talaga, no? Tapos ngayon, may nakalagay pa sa bandang baba, she neither look desperate nor distressed. So, si Sarah to, di ba? Kaya nga binura na to eh. So, una, wala naman nagsasabi na desperado si Sarah o distress si Sara Duterte. So, ba't siya, ewan ko ba, hindi talaga nag-iisip. So, di ba parang ano eh, in Tagalog ganito eh. Si Sara Duterte ay pumunta kay Leni Robredo dahil sa isang kaibigan. Well, hindi siya desperado, hindi siya distress. So ngayon, kung pupuntahan natin yung Facebook ni Sara Duterte, burado na yung post. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung Facebook ni Sara Duterte. So, kung makita natin, wala na yung post niya tungkol dun sa statement niya na sa pagpunta niya kay Lenny. Wala, no? Samantalang nakashare yan dati, nakapost yan dati sa Facebook niya. Ito, 2 days gago pa to eh. Then, puntahan natin yung Office of the Vice President. Yan. So, wala na rin dito. Wala na rin, no? 13 hours ago, 1 day ago. So, wala. So, binura niya na talaga yung nakakalihan yung post. Di ba? Burado na yung post, di ba? So, ngayon mga babayan, no, ito yung sinasabi kong part dito eh. Okay? Ito yung parte ng interview ni Barry Gutierrez sa Bilyonaryo. Sige, panoorin natin. Nag-usap na sila po ay magkikita o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Lenny na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Lenny, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Lenny na pupunta sa bahay nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, syempre, nung nagkita na sila doon, maayos naman na usapan, pleasant praise, at yun lang. Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Lenny, dating VP Lenny? Sa aking pagkakaalam, slightly under an hour sila nag-usap pagkatapos na dumalaw ni VP Sara doon sa bahay ni VP Lenny. Attorney Barry, when was the last time they saw each other? So yun mga kababayan, di ba? Sabi ni Barry Gutierrez, ilang minuto na lang papunta na si Sara Duterte. Di ba? So wala talagang abiso. O di ba? So ngayon ang point dito no, tinanggap na nga ng walang abiso. Hindi kasi para kasi sa akin no, kung hindi naman kayo ganun ka-close, di ba? Para sa akin magpaalam ka muna. Hindi, well, may own opinion na kasi ako ginagawa ko lang yung mga surprise na yan na pagbisita sa mga taong close ko, sa mga taong tropa ko talaga. Pero pag alam ko naman na hindi naman kami ganun ka-close, nagpapaalam muna ako para puntahan yung tao na yon. Hindi, natural yung ganun eh. Di ba? So, yan, pakaramdam siguro ni Sara Duterte na special siya, Vice President siya ngayon, so kahit hindi magpaalam, kahit walang abiso, okay lang. So, ngayon mga babayan, ito sabi ni Barry Gutierrez to, no? Nag-post pa siya dito, sabi niya dito, di ba? Ang simpleng kwento, dumiretso sa bahay ng biglaan. Ayan sabi tinanggap niya ng maayos, nag-usap, hindi tungkol sa politika, kwentuhan, hindi meeting, umalis, tapos. O, di ba? Hindi ko gusto ang politika ni Sara Duterte, pero tama lang na magalang siyang tinatanggap ni Lenny. O, di ba? Okay naman yon. So, ngayon mga streetwise, no, ang point dito, sila hindi pa ngayon ang nabash. Isaran na nga yung nag-gate crash, isaran na nga yung nagmukhang bratinela, isaran na nga yung pumunta ng walang paalam, isaran na nga yung tinanggap ni Leni Robredo na kung tutusin, pwede nga siyang bastusin ni Lenny eh. Na, wala, busy ako. Hindi, actually pwede ganun. Kasi di ba pupunta ka sa bahay ng isang tao na hindi mo naman alam na nandun, pwede mong sabihin na, busy ako, di ba? Ikaw na nga yung tinanggap, ngayon, si Lenny pa yung nabash. So, tinan nyo ang post ng mga hinayupak na DDS, no? So, sabi ni Marco Lopez, no? Ito DDS to, eh. Yung sobrang kilig ka dahil bigla naging relevant at nagkaroon ng halaga ang amo mo dahil inaisama sa itinerary. Ayun, nagbida-bida ka kaagad. Tingnan nyo si Mark Lopez, di ba? Anong bida-bida doon? Si Sara Duterte nga yung bida-bida dito.
Isipin nyo, baliktad talaga utak ng mga leaders, no? Si Sara Duterte na nga yung nagbratinela, si Sara Duterte na nga yung pumunta ng walang paalam, si Sara Duterte na nga yung tinanggap. Teritoryo ni Leni yun eh. Di ba? Si Sara Duterte na nga yung tinanggap, kahit, hindi ba yung opinion na, kunwari kung ako si Leni, tapos, tinawagan ako ni Sara Duterte na, ay, papunta na kami dyan, nang walang abiso. Di ba? Kung may topak ako ng mga araw na yon, nung mga oras na yun, pwede ko sabihin, hindi, busy ako. Wala ako sa bahay. May ginagawa ako, madami akong bisita. Pwedeng ganun eh. So, pero dahil nga sa hindi naging bastos, si Leni, tinanggap ka pa rin. Tapos itong mga DDS na to, si ano pa talaga yung binash, no? Si Leni pa talaga, ano? Tapos sabi pa dito ni Crisette, yung puro dibdib na walang utak, no? The confirmation that Leni and Sara met didn't come from Sara, but from Leni's camp, no one had to know. They could keep it secret that the games begin. O, di ba? Ay, ewan ko talaga, no? Well, ang point ko kasi dito mga kababayan, itong pagdalo po ni Sara Duterte kay Leni, mukhang pinagsisihan ata ito ni Sara. Sa tingin ko kasi kung hindi niya pinagsisihan to. Kasi pinakita ko nga kanina, di ba? Yung paliwanag ni Sara Duterte is sobrang defensive. Hindi ako distress, hindi ako desperado. Wala naman nagtatanong na gano'n. Di ba? Wala naman nagtatanong kung depressed ka or desperado ka. At ang pangalawa dito, binura mo yung post mo. Ewan ko talaga dito, no? So, ewan ko lang. Well, wala akong pakialam kung ano man pinag-usapan nila. Pero sabi naman daw nila, hindi ito politika. Hindi politika yung pinag-usapan. Kasi, kasi ito eh. Kung magsisimpatya si Leni kay Sara or kay Presidente Marcos, magdilik po yan. So, mas maganda po talagang pinigilan po talaga ni Leni na mag-comment tungkol sa politika. So, ganun lang naman ka-basic yun. No? So, yun. So, kayo mga ka-street twist, so, ano masabi nyo nga po dito sa pagiging brat na naman ni Sara Duterte? Ako ba? At ano rin masabi nyo dito na si Leni na nga yung nagtanggap kay Sara, siya pa ngayon yung nabash. Di ba? So, yun. No? So, pa-comment lang po sa baba at minabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replays. So, syempre, pa-like, pa-subscribe. And then, kung di naman kalabisan, i-share nyo na rin tong video po na to. So, maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you.